Sa ginagawa ni Senator Bato de la Rosa, may nananawagan na sana palitan na ito. Actually, kung magre-resign, definitely hindi magre-resign si Bato bilang chairperson ng Committee on Dangerous Drugs, di ba? So, ang panawagan ng ilang opisyal ng gobyerno, magtanggalin na lang siya. Total, kung ayaw niya mag-resign, edi tanggalin na lang siya bilang chairman. Kasi parang hindi siya bagay na chairman sa pagdinig na yan. Di ba? Serious committee yan eh. Bagamat hindi yan yung pinaka-crucial, hindi yan yung pinaka-critical na committee, pero medyo mabigat din kasi ito eh. Di ba? Lalo na medyo isa din sa major conflict o major struggle ng bansa natin ay ang pagwawakas dito sa ipinagbabawal na gamot. So dapat yung chairperson na nakaupo dyan, medyo maaasahan mo rin, di ba? Yung medyo, kahit papano, patas din naman. Yung problema, hindi nakikita yan kay Senator Bato de la Rosa. So ang proposal ngayon ka-Coffee ay palitan itong si Senator Bato de la Rosa bilang hepe nga ng committee na yan. Kaya teka, nawala tayo ata. Teka, i-share ko lang sa inyo ka-Coffee itong... Nawala ba tayo? Wait lang. Yan, okay. I-share ko sa inyo ka-Coffee itong balita na ito kasi may mga nananawagan na na mag-resign na si Bato o palisan, tanggalin na siya dyan sa committee na yan. Total, wala din naman Total, pumapatol din naman ito sa chismis, no? Pero mo, Maharlika. Si Maharlika ang pinagmulan nila. Itong mga fake document na ito. Total, yan din naman ang style ni Bato de la Rosa. Hindi mainam na palitan na siya. Tanggalin na lang siya dyan. Sige. Teka lang ha. Share natin ito. Nabuhay si Gadon ha. Medyo matagal natin hindi narinig si Senator Larry Gadon ha. Pero ito, nagbabalik na ulit ito. Anyway, ang panawagan ni Senator Larry Gadon, ayan o. Total, pumapatol sa chismis. Gadon calls for removal of Bato de la Rosa as Senate Public Order Committee Head. Agree ba kayo dyan? Tanggalin na siya dyan. Ako agree. Kung hindi naman siya effective dyan sa pagdinig na yan, palitan na lang. Diba? Ang problema, kailangan ng dito kailangan dito ng intervention ng leadership ng Senado. Si ano yan Zubiri yan Payag ba si Zubiri? Definitely. Doon malabo itong panawagan ni Gadon. Malabo yan ka-Coffee, natanggalin si Bato. Hindi yan basta-basta Kasi bata yan ni Zubiri So hindi basta-basta machuchugi yan. Kasi imagine, si Robin Padilla, ito, example lang ito Si Robin Padilla, chairperson din yan. Chairman siya ka-Coffee ng constitutional amendments, no? Yung committee na yan. Na ngayon, very crucial yung papel yan kasi sa pag-amyenda ng konstitusyon. Diba? Napag-usapan yan sa lower house at sa Senado, amyandahan itong konstitusyon natin. Ang problema, hindi abogado si hindi abogado si Robin Padilla and bagito, di ba? Baguhan na siya sa Senado. In short, gustong sabihin ng Senate leadership, hindi kaya ni Robin Padilla yan. Imbis na palitan si Robin Padilla, ang ginawa, alam niyo kung ano yung ginawa? Gumawa ng subgroup. Di ba? Subgroup na pinabubuluan ngayon ni Angara na isang abogado. Yung subgroup na yan yung dumidinig dito sa pag-amyenda sa ating konstitusyon. Nagigets yung punto ko. Ang pinupunto ko dito, hindi ganoon ka straight to the point si Zubiri na kung dapat kang tanggalin, tatanggalin ka. Hindi niya kayang mag-reject. Tulad ng ginawa kay Robin Padilla, hindi ko alam dahil kakampi si Robin Padilla, hindi nila tinanggal, sinugi dyan sa Constitutional Amendments Committee na yan. Siya pa rin yan. Pero yung supposedly, siya yung hahawak dito sa pag-amyenda sa konstitusyon, inalis sa function niya, yung subgroup ni Angara. Nag-gets nyo kung Coffee, hopefully nakukuha nyo yung gusto kong i-point out, no? Ang bottom line, hindi tatanggalin ni Zubiri si Bato de la Rosa bilang hepe nitong Dangerous Drugs Committee. Hindi niya tatanggalin yan. Kasi si Robin Padilla, hindi niya natanggal In short, may konting control siguro, pero hindi niya aalisin yan dyan. Hindi nag-away-away na sila. So, bagamat yan ang panawagan ni Gadon, and I don't think that's possible, no? Okay lang din naman kay Gadon. At least, nag-express lang siya ng ano dyan na gusto niya mangyari. Pero, hindi naman sa negative tayo, pero hindi gagawin ni Zubiri yan na palitan itong si Bato de la Rosa. Anyway, nasa Politico.com, Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gadon, urged the Senate leadership to remove Senator Ronald de la Rosa as chairperson ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs over his handling of the PDEA leaks probe. Ang solusyon na nandyan, mag-resign.
si Bato de la Rosa, pwede mo siya mag-resign dyan eh. Diba? Parang ginawa ni Tolentino. Si Tolentino, ang pinaka-critical sa akin, take ito ka-coffee sa pagbabantay ko sa gobyerno, ang pinaka-critical na committee sa Senado, yung Senate Blue Ribbon Committee. Diba? Mabigat yung committee na yan eh. So si Tolentino at chairperson dyan, dahil mabigat yung committee na yan, medyo yung mga usapin dyan eh, heavy yung mga issues dyan eh. So dahil mag-election na, re-election list itong si Tolentino, nag-resign siya. Isa na gayahin niya, kaibigan niya rin ito si Tolentino, gayahin niya na lang, mag-resign siya kung sa tingin niya hindi niya kaya. Pero siyempre si Bato, naninindigan siya. Number one investigator siya nung panahon eh. Nung nag-aaral siya, sabi niya, di ba, number one investigator, background niya, dating PNP chief siya. So, bagay nga naman sa kanya yan. Ang problema, yung credentials niya, yun ang sinasabi, pero yung ginagawa niya, iba yung nangyayari. Di ba? Ibang usapin yun eh. Ganon made a statement after De La Rosa's committee conducted its third hearing on the alleged report linking President Marcos and actress Marcel Soriano to illegal drug use. So yan, pang-apat na pala yung upcoming na hearing, no? Dapat talaga ay itigil na yung hearing na yan ng committee ni Senator De La Rosa dahil wala namang patutunguhan at pag-aaksaya lamang ng pera ng gobyerno. Yun, ine-echo ni Gadon yung sentimiento ng taong bayan. Nasabi na rin natin kanina yan, sayang yung resources ng mga staff ng Senado, yung resources ng mga resource person at ng kanilang mga staff, etc. Yan naman ay base lamang sa chismis. O yan. Isipin nyo, yung sinasabi ni Senator Bato na authentic daw yung form, yung report, it refers only to the authenticity of the form. Kahit minsan, sinong empleyado ng gobyerno, pwede kang gumawa ng report doon sa form na i-fill up mo. What matters most ay yung credibility nung nire-report mo. Kung ang iyong superior ay itinanggi o ibinasura yung report mo kasi hindi naman credible eh. Di wala, sabi ni Larry Gadon. Almost the same din sa sinasabi dyan ni almost the same sa sinasabi ni Lacson. Ang problema kasi, hindi mo alam, nabulag ata itong si ano eh. Nabulag tong si Senator Bato de la Rosa eh. Diba? Tuloy, hindi na siya nasisira. Honestly, pati yung leadership ng Senado, nasisira din. Yung buong Senado ka-coffee, nadadamay din dyan. Nagiging reflection yan, di ba? Pansinin niyo yung mga comment. Di ba? Ang sabi ng mga netizen, bakit ganyan? Anong nangyayari sa Senado? Bakit yung inaanaw yan? Pinupulaan niya rin nila si Zubiri. Parang ang weak naman ni Zubiri, hindi na mapagsabihan si Senator Bato sa mga nangyayaring ganyan. Di ba? Gadon noted that authenticity is different from credibility. Correct. Sa bagay, may punto siya dito. Iba ang authenticity sa credibility. The form may be authentic, but how about the credibility? It refers to the truthfulness of the report, of the content of the report. Magkaiba yon, sabi ni Larry Gadon. Makes sense. Posibleng authentic, yung document na yan, ang problema, soft copy. Soft copy. Bisaya din ako, waray din ako copy. Bisaya si, yan, soft copy lang daw. Soft copy, pero soft copy lang. Soft copy lang yan. Pero tama, check mo yung credibility. Sino yung gumawa niyan? Na-lecture na rin natin ito ng isang araw eh. Diba sa media filters? Para masuri mo yung isang dokumento, tingnan mo kung sino yung gumawa ng dokumento na yan. Parang balita lang yan eh. Check mo kung sino yung nagbalita. Dito, sa nilabas na papel na ito, check mo sino yung gumawa niyan. Si Morales. Kung paano mo i-check si Morales, check mo yung history niya. Anong klase siyang tao, yan, makapag-decide ka kung anong klase yung dokumento na yan base sa ginawa ng tao na yun. Ganon, believe that De La Rosa was unable to handle the hearing the way it should have been. Agree. Hindi na-handle ng tama ni Bato de la Rosa itong pagdinig na ito. Yan ang sinasabi dito ni Larry Gadon. Ako nananawagan ako kay Senate President Big Zubiri na palitan. Tanggalin na dyan sa komite na yan si Bato de la Rosa dahil kasi nakita nyo naman na wala naman talagang pinatutunguhan kundi gusto lang mag-create ng destabilization kay President Bongbong Marcos, sabi ni Gadon. Tingnan mo lang yung ginagawa niya eh. Yung pagdinig na yan eh. Supposedly in aid of legislation eh. Ang problema,
Destabilization ang lumalabas dyan eh. PIDEA leak. Wala kang PIDEA leak eh. The presidential advisor even asked Zubiri to ask De La Rosa to reimburse the public funds used in the hearing. Oy, grabe ka naman dito. Grabe ka na dito, ganun ha, pinapa-refund pa. Naka, medyo malaki yan, yung overhead expenses dyan. Kuryente, aircon, grabe na. Huwag na tayo umabot sa ganung punto and I think it will never happen. Hindi darating sa punto na yan. Alam nyo, nami-miss ko yung araw na ang mga senador ay talagang mahuhusay. Exactly, matatalino, magagaling, whose erudition of the issues being discussed in the Senate are also intelligent, smart, bright, and very scholarly, sabi ni Gadon. May punto siya dito. Yung panahon nila Flavier, di ba? Panahon nila Defensor Santiago, wala eh. Bato de la Rosa. Nako, nadali na. Etong si Senator Bato de la Rosa, isipin nyo naman, he cannot even express himself in straight English. No, regardless, hindi, ano lang yan, secondary lang English na yan eh. Even in Tagalog, ayun, sinabi na. Mali-mali pa, o kaya nauutal pa. Ano ba naman classic senador yan? Kaya dapat, wag na gawing chairman yan ng komite, sabi ni Hilary Gadon. Nako, Secretary Gadon, mapapaaway ka na naman dito sa statement mo na to. Babalikan ka dito rin De La Rosa. Parang namata siya dito eh. Ay, nako. Ay, sana mauntog bahagya si De La Rosa. Pili ko naman mauuntog na yan. Pili ko naman titigil na yan, ka-coffee. Ano sa inyo dyan? Sige. Ma'am Carclea, good morning ka-coffee. Ka-MSMA, ka-Loyal Talk is DJ Byron. Oy, malabo mag-resign si Pan Sherman. Trademark ni Duterte Group, ang kapal MUK, senior, current, and former senators have given him advice not to no avail. He has to do what FPRRD wants, Ma'am Carclea. Exactly. Sino ba lang nagpasok dyan? Si Digong. Kay Robin Padilla, factor si Digong dyan. Kay Bongo, si Digong din yan. So, hindi aalis yan. Malinaw yan na hindi aalis dyan sa pwesto. Re-electionist yan, ka-coffee. Kung hindi siya iboto dyan, matatanggal siya dyan. So, kailang buwan na lang din naman ka-coffee. Si Zubiri, ayaw niya na mag-cause ng tension yan with Bato. Kung aalisin niya pa yan, hindi nag-cause pa ng tension yan. Ibabash siya ng mga Duterte supporters kapag ginawa niya yan. Felix de la Cruz, thank you sir sa iyong pa-super sticker. Kitty Garlitz, nasa Facebook, nakikinig sa atin. Si Kuya Jeric, nakikinig din sa atin. Jeric Namingit. Nakakatuwa talaga si Atty. Gadon. Lakas niya mga asar kay Bato. Sabi ni Ma'am Lovelyn Doretta. O yun, hindi na makapag-straight English or Tagalog daw. Hindi makapag-straight English. Tapos gagawin mong chairperson ng komite na yan. Naku po. Malabo na. Ang sinasabi ni DJ Beron, hindi daw siya nagpapadikta pero yung tanikala niya sa liig, hinahatak ng mga DD-SHT. Exactly. Hindi siya nagpapadikta. Actually, questionable yung mga desisyon ni Bato dyan eh. Sabi niya, hindi niya gagawin itong investigasyon na to dahil baka papasukin ni PBBM yung ICC. Hindi dapat ganun yung principle, di ba? Kung straight ka na senador, pasensyahan tayo kung sino yung tatamaan. Kahit presidente pa yan. Di ba? Hindi dahil ayaw mo magalit sa iyong presidente, hindi magka nag-conduct ng investigation. Diyan sila nalalabagan ni Risa Ontiveros. Kahit kaaway mo na lahat, huwag imbestiga siya dyan. Evelyn Umusig, do, ikaw Toy, ano ang naambag mo sa ating bansa? Lahat ginawa na ni Tatay Digong. Ang paglilinis, mga kampon kayo ni BBM Bangag. Nako, Evelyn, Umusig. Umusig ba to? Umusig. Ayan, bagay sa apelya do, Umusig. Hindi ko na sabihin, baka mabiter lang din kayo dyan. Ma'am Michelle D, hello anak Byron, kumusta ka na? O yan, magkakilala pala si Ma'am Michelle D at si DJ Byron. Happy viewing po sa inyo. Rodolfo Padilla, matalino yang si Bato, nagtatanga-tangahan lang, kasama yan sa destabilization. Baka yan nakaka-copy ang nangyayari dyan eh. Utak lahat ng patalsikin, si PBBM, si Duterte, Ali Porres. Diba? Kasi gusto nila protektahan ang sarili nila. Kailangan nila ng proteksyon. Itong ICC nga lang, kabado-kabado sila dito sa pagpasok ng ICC. Kailangan nila ng proteksyon. Yung problema, hindi sila binoto ng 2022. Yung mga bata nilang iba hindi nakalusot. Lalo na ngayon 2025, hindi makakalusot yan. Karamihan dyan, hindi makakalusot. Magtitiis kayo ng mahaba-haba. 2028, antay kayo. Tingnan natin kung makalusot din kayo ng 2028.
Alright, sige. Yung mga ka-coffee natin na nakikinig sa Facebook, pasuyo na lang po ha, baka di pa kayo naka-follow sa ating Facebook page, paklik lang po ng follow. At kung nasa YouTube po kayo, please click lang po ng subscribe at attendance check tayo. Sa mga kapapasok lang, paklik lang po ng like. Yan ang dyan po sa baba. Alright, sige, buko pa tayo sa ating next topic.